Okay, kabayan, good day po para po sa ating mga kaibigan, kababayan po nating sumusubaybay at nanonood ng ating palatuntunan, ating alamin. Sa tuwi-tuwi na kabayan, alam po ninyo medyo nagkaroon po ng puwang sa mga nakalipas na panahon dahil po sa COVID dahil po sa mga pangyayaring hindi po natin inaasahan. At mula po sa radyo at telebisyon ay napalipat po tayo sa tinatawag po nilang SOCMED, social media kabayan sa internet. At kaya ngayon narito po tayo sa ating Alamin TV kabayan, ating Alamin Official. At kung kayo po ay magtatanong kabayan ko, medyo ipahatid po ninyo sa ating Alamin Official o kaya ay sa ating Alamin TV. Yan po ang ating pinaka main channel kabayan sa YouTube at saka sa Facebook. At kung sakasakali, inihiling ko po sa inyo, i-share po ninyo ang ating programa sa ating pong mga kababayan para medyo maging malawak ang ating pong naaabot sa buong Pilipinas. Kagaya po nung mga panahon na wala pang pandemic hanggang sa matapos ang pandemic, we have reached, I think, more than 5 million viewers kabayan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And we are planning to really capture the same audience ng ating pong mga kababayang nahihilig sa larangan po ng pananakahan, pangisdaan, kalusugan, at sa ating kapaligiran. Okay, balik po tayo sa mga paksang ating pong mga binabanggit. Kagaya po ng nasabi ko po, sasagutin po natin pansamantala ngayon sa araw na ito sapagkat sa mga nakalipas ay dumako po tayo sa ilang bagay na ating pong tinalakay, mga issue na nakikita po natin sa ating kapaligiran. Okay, sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya ang mga tanong at request na tanggap po natin mula po sa ating mga suki at nanonood ng ating palatuntunang ating alamin sa internet. At ang mga ito ay mapapanood din po ninyo sa Facebook account na kagaya po ng ating nasabi. And on the other hand, regular naman po tayong may mga diskusyon every now and then sa mga issues na kinakaharap ng ating pong bansa kabayan. Payong pangkabuhayan, ilan po sa mga bagay na ating pong patutunguhan at pasesentruhan sa ating programa. Mga events kabayan, mga pangyayari. Sabi nga po natin, sa loob at labas ng ating bansa at marami pang iba. Basta't makatutulong sa ating kabuhayan at syempre mga kwentong kala po natin. At baka po maisingit po natin ang ating personal na karanasan, mga kaibigan, experiences sa buhay na magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pwedeng maging batayan na maging maayos po ang ating ugnayan kabayan. At gagamitin po ninyong batayan para sa inyong sariling galaw kabayan sa ating pamumuhay. Pero layo po tayo sa mga bagay na ito at ating pong patutunguhan ng mga bagay na medyo talagang mapapakinabangan ng marami po sa atin. Sabi nga developmental issues po. Una, sa kabuhayan, pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan at mga bagay sa ating nakikita sa ating kapaligiran kabayan. At doon sa mga nagtatanong, iwas po tayo kabayan sa mga bagay na may kaugnayan po sa politika. Babayan nyo na yung ibang mga bagay, mga kaibigan po natin, mga vloggers at mga influencers na tumalakay ng mga controversial na issue. Pero paminsan-minsan, dudukot po tayo sa mga nasabing paksa kabayan ko. Okay, sa atin po, developmental topics na kagaya po ng ating nasabi at may mga kasamang mga payo o mga suwestyon. Marahil, alam po naman po ninyo kabayan, ay sa ating pong takbo ng buhay at kalakaran sa media, ay ating pong napag-uusapan ng mga bagay na may kaugnayan po sa ating kabuhayan. Lalo't-lalo na sa mga presyo ng mga bilihin, sa mga nangyayari tungkol po sa ating pamumuhay, sa bigat o gaang ng ating kabuhayan kabayan. Sobrang lawak na po ngayon ang naaabot ng paghahatid ng mga issue at balita dahilan po sa social media. Kaya nga ito ay ating pong sinasamantala kabayan. Sabi nga, nadadaig ang mainstream media na kagaya po ng nangyayari sa ibang panig po ng daigdig sa labas ng Pilipinas. Sabi nga, wala kang maitatago sa buhay po natin kung hindi ka mag-iingat sapagkat nakaabang ang lahat ng mga vloggers at mga, sabi nga, influencers sa social media kabayan.
Kaya ang mga pili po nating topics o mga paksa ukol lamang po sa ating kabuhayan ng ating pong mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Okay, that being said and made clear, kabayan, kontakin po ninyo o sa ating palatuntunang ating alamin. Hanapin lamang po ninyo sa mga comments po, sa mga notification, sa pamamagitan po ng ating Alamin TV at ating Alamin Official. At tayo po ay makikipag-ugnayan sa isa't isa. At yan po ay ating pong makikita sa YouTube at saka sa Facebook, kabayan. Okay, pag-usapan po natin yung mga bagay na naitatanong sa ating programa. At sa palagay ko, marami po tayong mga paksang pwedeng talakayin dito. At naitatanong po ng ilan po nating mga kababayan na nakikipag-ugnayan po sa atin sa pamamagitan po ng telebisyon. Ano po? At ito po ay ating pong sasagutin more or less sa ating pong palatuntunan kung sakasakali po natin kakayanin ng mga bagay na ito. At ito po ay may kaugnayan sa mga bagay na ating pong pinag-uusapan sa ating palatuntunang ating alamin. Okay, ang isang unang tanong ay si Ginoong Mamerto Santos, ano po? At ito po'y may kaugnayang, kabayan, sa pagtatanim po ng halamang tulad po ng mangga. At hindi po niya nabanggit kung saan lugar siya nagbabalak na magtanim ng mangga o kaya naman kung gaano kalaki. Kung ito po ay kakaunti lamang o kaya naman ay parang isang plantasyon. At ito po ay sabi nga po ng ating pong sumulat po dito ay maaaring kung sakali, maaaring makatulong po tayo sa ating palatuntunan, kabayan. Okay, alam po ninyo sa mangga at patay na rin sa ating karanasan, ano po, kung magtatanim po kayo ng maramihan plantation type, ano po, kabayan, ibig sabihin mga by the thousands, ano po, ay kahit na 500 o 1,000 o 2,000, kabayan, ay pag-aralan po ninyong mabuti muna sapagkat ito po ay batay na rin sa ating karanasan. Huwag po ninyong itatanim sa mga lugar na talagang bagyuhin. Ibig sabihin, madalas pumasok po ang bagyo at kung hindi man bagyo, nandiyan ang ulang habagat at nariyan po ang sa tuwi-tuwi na ay talagang malakas po ang pag-ulan. Huwag po sa mga lugar na iyan. At yan ay batay na rin sa ating karanasan, kabayan. At bakit kanyo? Sapagkat peligroso po ang mangga kapag ito po ay namumulaklak na o kaya ay namumunga o kaya naman ay panahon ng pag-ani. Sapagkat una-una nasisira po yung bulaklak. Ano po? At kung ito po naman ay may bulaklak na, kung hindi talaga mababantayan ay talagang masisira din po. At disgrasya kayo lalo na pagka malakas ang ulan at malakas po ang hangin. Sa kabilang dako naman, kapag sa panahon ng anihan, ay nagkakaroon po ng problema sapagkat nagkakaroon ng mga mantsa ang mangga. At kung ito ay ibebenta po ninyo, magiging malungkot sapagkat namimili po ang ating mga mamimili. Kaya nga siguro ang tawag po natin sa kanila ay mamimili. Namimili po ang mga kababayan po natin sa pagbili ng mga halamang tulad po ng mangga. At doon po sa nagtanong sa atin, kabayan, ano po, ay atin pong masasabi na kapag ka po mangga, kinakailangan meron kayong contact sa mga kumalakihan, kung meron kayong contact na magbobomba po, yung mga sabi nga po nila ay sa pagpapabunga at pagpapabulaklak ng mga halaman. Sapagkat yung mangga, kabayan, kapag yan po ay pinabayaan po ninyo at paano lang, basta't sa nature lamang, maganda yung sa nature lamang. Pero pagka maramihan, kabayan, kailangan po ninyo ang flower induction, kabayan. Kinakailangan po ay meron kayong magbobomba po para sa pamumulaklak ng inyong puno. Ikalawa, kapag yan po ay namumulaklak na, kinakailangan alagaan po yan sa pamamagitan po ng mga pamatay ng mga kulisa. Lalo po, kung sakasakali, sabi nga po nung iba, bakit hindi natin gawing organic? Problema yan. Ano po, kabayan, po itatanong po ninyo sa akin. Sapagkat kapag maramihan, kinakailangan po dito ang mga pamatay kulisap na kagaya po ng fruit fly. Sapagkat pagka napabayaan po yan, masisira po ang inyong mga halaman. At saka iba pang mga insekto na sisira po sa bulaklak ng mga
ng inyong manggahan kabayan. Ikalawa, contact po yan. Kinakailangan may contact kayong mga tao niya. Maramihan yung mga tao na yan eh. Ikalawa, kapag ka ito po naman ay tuloy-tuloy ang pagbobomba ng ng mga panlaban po sa mga kulisap. Ikalawa, yung pong pagka namunga na at saka lumalaki na yung bunga kabayan, may mga panahon na kinakailangan ito po ay lagyan na ng balot. Ang iba po, nilalagyan po nila yung mga papel na galing po sa mga direktoryo ng telepono nung araw. Po. At yung iba naman, may mga special na pang takip laban po sa mga kulisap upang sila po ay hindi makapasok. Ikatlo ay sa pag-aani po kabayan. Naku, kapag mag-aani na ng mangga, kagaya po ng ating karanasan, ang inyong lingkod, kabayan ko, may mga tanim na mangga ngayon, hanggang sa ngayon, nananalangin na kami na sana po naman ay huwag malakas ang bagyo para hindi po masira at hindi po magkaroon ng mantsa ang ating mangga sapagkat mahihirapan po nating ibenta po ang mga ito. Yan po ang ating mga panalangin kabayan. Yan po ay ilang problema. At kapag kaya po naman ay talagang pwede na ready for harvest kabayan, kinakailangan may contact naman kayong mga buyer. Ano po? Alam nyo, sa buyer, kung pag-uusapan po natin ang ating karanasan, ay masasabi po natin doon sa mga nagtatanong sa atin, yung nagtanong po sa atin, makakapulot ng ideya yung mga hindi nagtanong tungkol po sa mangga. Okay, kapag ka nag-aani na, may mga kalakaran na sinasabi po natin, division ng paghahati po ng kita sa mga ito. Yung pong ating karanasan sa parte po ng South, ay masasabi po natin na kung sasabihin po ninyo, lamang yata yung mga nagbobomba, hindi po natin sila masisisi kabayan. Sapagkat itong mga isang grupo yan, kabayan ko, na kinakailangan lamang sila sapagkat sa kanila ang pagtatani, ang pagbobomba, ang pag-aani, pagbabalot at pagbebenta po sa labas. Hindi po niyo problema yon. Ang arrangement po ay singkapat. Singkapat po kabayan. Sa 12 bunga, sa 12 pirasong bunga, sila po o kaya naman ay sa 12 kaing, 12 kaing, sa kanila po, ang sa inyo ay 4. At ang sa kanila po naman ay yung natitira. Mas malaki ang kanila po. Singkapat ang tawag po dyan. 4 as against what they have to get from the produce, kabayan. Yan po ang kalakaran. At yan po ay masasabi po nating dapat na sundin ng ating pong mga kababayan. Kung sasabihin po natin ang lugar, sa bandang south o timog, kabayan, kagaya po ng ating karanasan, talagang mamimili po kayo ng mga lugar na hindi po talaga dinadalaw at dinadaanan ng malalakas na ulan at hangin at kagaya po ng bagyo at habagat. Sapagkat problema po yan, kabayan. Hahanap po kayo na kagaya po ng mga nakikita po natin, kabayan, karamihan po doon sa mga medyo maiinit na lugar At saka yung malalapit po sa karagatan. Sapagkat yan po ay nagbibigay po ng magandang bunga sa ating po mga halamang mangga. Lalo na sa pagbebenta, kinakailangan hindi po kayo lugi kabayan. Sapagkat sa pagbebenta po, kaing-kaing yan bibilangin po ninyo. At kung mga sira, ihiwalay pa ho nila yan, siyempre, mababawasan ng bilang po ng mga kaing na inyong makukuha at ang kanilang makukuha. Yan po ang sagot natin sa nagtanong po sa atin. Dagdag natin, yung isang tanong na ano ba ang pwedeng pamalit sa mga halamang ito? Well, batay po sa ating karanasan, sa pag-shoot po natin, pag-feature kabayan, ay nakita po natin ang isa sa mga magandang halaman. Hindi ko sinasabing itanim po ninyo, pero sa nakikita ko kabayan ko, yung kakao. Yung kakao, mula po sa buto, mula sa halaman na pwedeng ibenta, hanggang sa ito po ay inyong makuhang buto at pagkatapos ito po ay maproseso po ninyo, maibebenta po ninyo ang katas po nito, ang katas na tsokolate at ang katas na oil o langis na makukuha sa nasabing halaman. At ang production po ay nauuwi sa tinatawag po nating tableya. Market, kung talagang hahanapin po ninyo, marami pong kumpanya na naghahanap po ng bunga at saka ng kinatas na
tsokolate ng nasabing halaman. At yan po kabayan ay maituturing po natin isang magandang halaman o proyekto na kung inyong itatanim kahit na po sa ibang sa anong klaseng lugar, anong klaseng lupa, pero ito po kailangan medyo mga mayaman po ang lupa sa sustansya. Ano po? Well, you have to we have to admit na kinakailangan po ninyo, kinakailangan ng tulong para ito po ay maabunuhan po ninyo, lalong-lalo na sa simula. Pero ang pamumunga, dagsa po kabayan. Kahit na yung balat kabayan, pinakikinabangan po nila. At sinabi po sa atin na ito po ay nagagamit sa iba't ibang mga pamamaraan. Yan po ang kakao kabayan. Okay? Yan po, pansamantala. Question and answer, kung sakasakali, pumunta po kayo sa mga komentaryo, sa comment po, naroon po ang mga tanong, kung sakasakali may mga tanong kayo, don't hesitate to ask questions, through our program, Ating Alamin. At ito po ay pagsisikapon po nating masagot at maibigay po sa inyo ang mga kinakaukulang kasagutan at satisfaction para po kayo ay magtagumpay sa inyong mga ginagawang proyekto sa larangan po ng pananakahan. Okay, kabayan ko, ang inyong likod, Ka Jerry Geronimo, at muli po tayong magbabalik. Meron tayong tanong at sagot, feature ng mga teknolohiya, kabayan, balik tanaw po tayo, balik isipan, balik silip sa nakalipas, at pagkatapos meron po tayong mga from time to time mga interview sa mga taong inakala po natin makatutulong po sa atin, at there will be a time na magbibigay po tayo ng mga suwestyon sa pamamagitan po ng ating palatuntunan para po magkaroon tayo ng kasagutan sa mga bagay na may kaugnayan po sa ating pangkalahatang kabuhayan kabayan. At hindi po natin ihihiwalay dito kabayan ang tungkol sa ating kalusugan. Ang kalusugan po natin ay atin pong dapat na pangalagaan. Sabi ko nga, ang unang-una, food. Development, food, kailangan natin. Ikalawa, kalusugan. At pagkatapos, sunod-sunod na po ang ibang mga programa na kinakailangang mailagay po natin sa ating pong programang pangkalahatan sa ating pong bayan kabayan. Okay kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, muli pong nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat kabayan, and may God bless us all.